Hi kids! Today ay pag-aaralan natin ang tungkol sa adding and subtracting decimal numbers. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Bago tayo mag-solve ng decimal numbers, may dapat tayong tandaan. Una, kailangan ang decimal point ng dalawang decimal numbers ay magkatapat. Kailangan ito upang maging tama ang ating sagot. Pangalawa, kailangan din nating siguraduhin na tama ang ating pagkikerry para sa addition at pagbabaraw naman para sa subtraction. At dahil alam nyo na ang mga dapat tandaan, ngayon ay sisimulan na natin ang pagsosolve. Halimbawa, 2 and 3 hundredths plus 4 and 5 tenths. Upang mas madali nating i-add ang mga ito, ay isulat natin ito ng patayo. Tandaan, kailangan magkatapat ang decimal points. At ngayon, ready na tayo para mag-add. Bring down 3. 0 plus 5 ay 5. Kopyahin natin ang decimal point. At 2 plus 4 ay 6. Maaari ba ninyong basahin ang ating final answer? Mahusay! Ngayon ay dumako na tayo sa susunod na halimbawa. 5 and 294 thousandths plus 6 and 529 thousandths. Upang mas mapadali ang ating pagsusolve, ay isulat ulit natin ito ng pababa. 4 plus 9 ay 13. Isulat natin ang 3 sa baba at i-carry ang 1. 1 plus 9 plus 2 ay 12. I-carry ulit natin ang 1. 1 plus 2 plus 5 ay 8. Kopyahin natin ang decimal point at magpatuloy sa pag-a-add. 5 plus 6 ay 11. Maaari ba ninyong basahin ang ating final answer? Mahusay! Ngayon ay subukan naman natin ang subtraction. Para sa ating unang halimbawa, ay 4 and 62 hundredths minus 1 and 5 tenths. Katulad sa addition, kailangan din natin itong isulat pababa upang mas mapadali ang ating pagsosolve. Dahil walang katapat si 2, i-bring down na natin ito. 6 minus 5 ay 1. Lagyan natin ng decimal point. 4 minus 1 ay 3. Basahin nga ninyo ang ating final answer. Tama! Ngayon ay dumako na tayo sa ating huling halimbawa. 9 and 4 tenths minus 6 and 93 hundredths. Isulat ulit natin ito ng pababa. Sa halimbawang ito, ang ating subtrahend na 3 ay walang katapat na minuend. Sa mga ganitong halimbawa, laging tandaan na mayroon tayong invisible zero para sa mga digit na walang katapat. Upang hindi kayo malito, ay isulat natin ang 0 sa tapat ni 3. At ngayon ay pwede na tayong mag-subtract. 0 minus 3 ay cannot be. Kaya magbabaraw tayo ng isa kay 4. Si 4 ay magiging 3 at si 0 ay magiging 10. 10 minus 3 ay 7. 3 minus 9 ay cannot be. Kaya hihiram tayo ng isa kay 9. Si 9 ay magiging 8 at si 3 ay magiging 13. 13 minus 9 ay 4. Maglagay tayo ng decimal point. 8 minus 6 ay 2. Maaari nyo bang basahin ang ating sagot? Magaling! At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ang ating video lesson, please like and subscribe. Muli, ako si Sir Vince. Paalam!